Ang Canada, once in a while, mabigla-bigla, may mga changes sa mga policies nila. It would be a mistake to blame international students for the housing crisis. But it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them. Ayan guys, meron niyang breaking news si Honorable Mark Miller para sa kanyang mga international students dito sa Canada at mga international students na parating din sa Canada. So ano ba yung sinasabi niyang enough is enough na ito, at it would be a mistake kung i-blame daw ang mga international students na dahil sa mga housing problems na ito. Siyempre, dahil madami dumating, kasalanan ba natin na nagpunta tayo dito at naghanap tayo ng tirahan? Siyempre, hindi natin kasalanan yon. Well, they would like to take responsibility na dapat pag darating ang isang international student o ang ilan sa mga lahat ng mga international students na darating dito, ay they want to make sure na meron silang mapupuntahan na matitirahan according to the budget na binigay doon sa proof of funds na pinaprepare sa bawat international students. By the way guys, ang breaking news na ito ay kaka-announce lang ngayong araw na ito dito sa Canada, December 7. At ito ay ngayon ay Thursday, so parang tanghaling tapat or earlier, no, ay nagkaroon na ng umiikot yung mga balita tungkol dito, at ngayon nga ay nakita ko ang news na ito. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. In order to achieve this result, it is imperative that we work together with provincial and territorial governments, learning institutions, and other education stakeholders so we can ensure international students are set up for success in Canada. So, nabanggit niya na ililimitahan ang pagbibigay ng student visa. Ito ba ay good news o bad news? International students need to be prepared for life in Canada, and we have a responsibility to make certain that they are well supported when they come to Canada. So starting on January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned in French. Ayun guys, $20,635 Canadian dollars ang kailangang i-prepare para sa proof of funds starting January 1st, 2024. Yan ay para sa 1 year lamang na stay ng international student, at hindi kasama dyan ang travel expenses at ang first year of tuition. So, separate yan. So, ngayon nga guys, ay katapusan na ng term, ng first term namin. It's almost vacation, Christmas vacation na. At magbabayaran na naman tayo ng tuition bago mag-January, dahil January 8 ay pasukan na ulit ng winter term. Kaya ang tuition ko ngayon ay nasa 9,000 plus Canadian dollars. So, bayaran ng tuition guys. So, kung meron kayong 20,635 na proof of funds, ang tuition nyo ay roughly nasa 9 to 10,000 by the time that you will arrive here. So, i-add nyo pa yon plus the travel expenses. So, yan guys. Meron namang reason guys bakit nila ginawa itong measure na ito, para sa protection ng mga international students. Para naman pagdating ng international student dito ay hindi sila mabibigla na bakit ang mahal ng bilihin, bakit yung pera nila naubos agad kahit na wala pa silang 1 year dito, naubos na yung dala nilang pera. Yan dahil po ang 10,000 na proof of funds ay noon pa yan na
policy. It started noong early 2000 ay 10,000 Canadian dollars na ang proof of funds ng isang international students. At ngayon ay 2023 na guys. So marami ng pinagdaanan, marami ng panahon, nagkaroon na ng inflation, nagka-pandemic na 10,000 pa din yan. So dahil ang cost of living, sabi nga, ay kailangan maging accurate para man pagdating nila dito ay maging maganda yung pag-i-start nila at hindi sila mahirapan sa pagsisimula nila dito sa Canada. So yan guys, kaya nila ginagawa yon para naman ay maging sustainable yung pagdating ng international student dito. The main purpose for an international student to be in Canada is to study. However, since most students are currently halfway through their school year and some are working full-time, to meet their needs, we will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. Okay guys, so magsasalamin muna ang lola kasi parang nahihirapan akong tumingin pag hindi ko masyado nakikita, parang hirap. Anyway guys, so yun nga, meron ng magandang balita para sa mga international students na nandito sa Canada at yung mga kapag submit ng student application nila on this day, December 7, 2023, ay covered sila more than 20 hours of work per week. So, ang news na ito ay napakaganda guys kasi syempre magkakaroon kami ng additional income, makakapag-work kami ng more hours. So, up to at least siguro 30 hours yung kung kaya, no? Kasi syempre sinabi niya na ang purpose talaga ng isang international student is to study. However, kailangan din natin mag-work para syempre, dahil ngayon nga, syempre baon nga natin ay 10,000 Canadian dollars. Ay kulang din po ito para sa amin, kaya kailangan din nating magtrabaho. Kaya po, dinagdagan nila yung working hours ng international student until April 30, 2024. And that is as of December 7. So, ito ipapakita ko sa inyo guys. Yan, yung sinabi doon na, para clear po tayo guys, sinabi dito, international students already in Canada as well as applicants who have already submitted an application for a study permit as of December 7, 2023 will be able to work off campus more than 20 hours per week until that time. We continue to examine options for this policy in the future, such as expanding off-campus work hours for international students to 30 hours per week while class is in session. So guys, so hindi naman totally 40 hours yung makakaya natin since sabi nga ang priority natin pa din is to study. But we just need additional income para masustain natin yung ating living dito. Kaya kailangan tayong mag-work ng at least, up to 30 hours in a week para madagdagan ng ating income. Yan. So, ito ay isang magandang news para sa mga nandito sa Canada, of course, at ganun din sa mga parating dito sa Canada na makakover dito na simula na makakover nito. Yan. So, ayan. So, tingnan na lang natin guys kung kaya ko rin bang mag-work ng more than 30 hours. Kasi ako ngayon ay hindi ko pa nagagawang mag-work ng more than, hindi ko pa nagagawang mag-work ng 20 hours. Ang pinaka-maximum ko pa lang na work ay 15 hours dahil nga, syempre, I have my family here, tapos, may mga homework tayo, yan. Unang-una sa lahat yung family, syempre ilan yung inaasikaso ko dito, 4. Although, tinatransition ko rin sila to do some things in the house, pero syempre majority of the things ay kailangan pa nilang i-assist. Especially sa mga breakfast, mga ganyan. Pero syempre, it will come in due time. Masasanay din sila guys. Yan. So, ano pa yung ibang announcement na sinabi ni Honorable Mark Miller? Sinabi rin niya, the facilitative measure that has allowed international students to count time spent studying online towards the length of a future post-graduation work permit as long as
it constitutes less than 50% of the program of study will continue to be in place for students who begin a study program before September 1, 2024. Ayan guys, so etong first sem ko, meron akong 2 online class. So tayo guys, ay pwede tayo na less than 50% ng subjects natin dapat ay pwedeng online. So kung more than 50% ay magkakaproblema tayo sa ating PGWP o yung post-graduation work permit natin. Magkakaproblem tayo niyan kapag na hindi natin nasunod itong rule na ito o yung policy na ito. Kaya, sa ngayon, ito ay magiging in place for those who begin a study program before September 1, 2024. The measure will no longer apply to students who begin a study program on or after that date. So, next year, itong winter, ay pwede kaming magkaroon pa rin ng online class. At yan nga dahil ngayon, meron akong isang online class sa winter term. Yan. So, kung alam lang natin tong news na to, sana 2 na lang yung online class ko, guys. Okay? So, ano pa yung ibang news dito? In response to labor market disruptions during the pandemic and post-pandemic recovery, a temporary policy was introduced on 3 occasions to provide an additional 18-month work permit to post-graduation work permit holders as their international work permit was expiring. So, yung mga mag-expire na PGWP ay magbibigay ng 18-month work permit. Foreign nationals with a post-graduation work permit expiring up to December 31, 2023 remain eligible to apply. So, kung malapit na mag-expire yung PGWP nyo at hindi ka pa nagiging PR, ay pwede pa itong i-apply na magkaroon kayo ng extension ng 18 additional months na work permit. Okay, so ganito yung nangyari sa aking cousin na nasa Ontario. At ang nangyari sa kanya ay malapit nang ma-expire yung kanyang PGWP, hindi pa siya na-PR. Kasi pag natapos na yung PGWP natin guys, wala na tayong status dito. At ang nangyari sa kanya, ang Ontario ay nag-offer na sa kanya ng 18-month extension ng work permit niya habang inaantay niya yung kanyang PGWP or ang kanyang sagot doon sa PR niya. So, luckily, bago siya ma-expire, ay natanggap niya yung kanyang PR. So, hindi na rin niya nagamit yung 18-month na extension na binigay ng Ontario sa kanya. So, but ito ngayon ay in place na din na nagpo-provide ng additional 18-month work permit to post-graduation work permit holders as their initial work permit was expiring. So, kasi nga mag-expire na. Okay, however, this temporary policy will not be extended further. So, hanggang dito lang yan guys, hanggang December 31, 2023 lang ito. So, international students, sinabi ni Honorable Mark Miller, provide significant cultural, social, and economic benefits to their communities, but they have also faced challenges navigating life in Canada. We are revising the cost of living threshold so that international students understand the true cost of living here. This means this measure is key to their success in Canada. We are also exploring options to ensure that students find adequate housing. These long overdue changes will protect international students from financially vulnerable situations and exploitation. At isa pa guys, alam nyo ba na ang mga international students dito sa Canada ay isa sa mga malaking income generating ng Canada. No? So dito ay merong more than $22 billion in economic activity annually. It is greater than Canada's export in auto parts, lumber, or aircraft. At itong mga international students na nandito sa Canada ay nagsusupport ng 200,000 jobs in Canada. So, ganyan ka-importante po ang mga international students in the economy of Canada. Kaya nga, gusto rin nilang pangalagaan yung mga international students. Although,
ang isang bagay na nakikita natin dito dahil tumaas ang cost of living, expenses, or yung threshold na kailangan sa proof of funds na tinatawag natin, ay malamang yung iba ay biglang, syempre hindi naman agad natin mapoprovide yung additional more than 10,000 Canadian dollars kung we have been planning na 10,000 Canadian dollars lang yung sa atin, no? So, there might be some cases na ma-hold yung kanilang mga plano dahil dito sa announcement na ito. At o kaya yung iba naman ay syempre tatry pa rin nilang maghanap kung saan makakahanap ng paraan para ma-provide ang 20,635 proof of funds na ito. Yan. So, ito ay hindi ganun kadali, especially in the Philippines na talagang tayo ay pinaghihirapan natin yung mga gantong bagay, no? Although sinabi ng Canada na ang amount na ito ay it only represents 75% of the low income cut-off nila dito. So, hindi pa siya yung pagkadala mo yung 20,000 plus mong proof of funds nito ay parang masarap na yung buhay mo. This is just the minimum na binibigay natin dito or kailangan lang natin gamitin for our mga immediate needs once we arrive here in Canada. Ayun guys, ang isang masasabi ko sa inyo guys, nung nag-apply kami, sinabi ko nga noon na ito na yung time. Hindi na natin kailangang antayin dahil ang Canada, once in a while, pabigla-bigla, may mga changes sa mga policies nila. Imagine kung yung time na ito ay ngayon kami nag-apply, baka hindi na kami makapunta kasi masyado nang malaki para sa amin to. And even yung amount na yon na nag-apply kami ay malaki na rin talaga para sa amin yon. Yan. So, but good for those who have well enough na mga funds na talagang sobra naman yung mga funds nila. Well, walang problem doon kung kahit 20,000 pa yan per student or per year na i-announce ng Canada. So, ang importante dito guys, once na naset natin na nakita na natin ang lahat ng mga information galing sa Canada, if we are really interested to go to Canada and sa tingin natin kaya natin to, i-push natin to, na although medyo may mga butas na karayong tayong pagdadaanan, medyo mahihirap yung iba, yung mga requirements na mahihirap, kailangan natin pagdaanan. Pero once na nakita na natin yung lahat ng kailangan natin, i-workout na natin guys. Kasi baka yung wini-workout natin, kinabukasan or the next week or the next month, ay magbago na naman yung policy, hindi natin alam. Yan, so para sa mga nag-iisip or mga nagpaplano, so i-grab na natin to, yung kung ano man yung mga kung nasa ang moment na kayo ng application nyo, go for it guys, i-push nyo na yan. Pero kung sa tingin nyo maabutan kayo ng increase na ito ng proof of funds at kailangan nyo muna na pag-isipan o mag-take time para dito, then do it. I know na yung will ng Diyos ang masusunod guys. So kung para sa inyo to, well, makakarating kayo dito guys. At alam ko na may purpose naman talaga yung announcement ng Canada na ito. It is for the benefit ng mga future international students dito. Para din sa inyo na hindi kayo mahihirapan sa transition nyo dito. Na yung mga kailangan nyo ay mapoprovide nyo sa mga for the first year of your stay here in Canada. Ayun guys, so kung meron kayong mga comments about this announcement, ano yung nafe-feel nyo, ano yung sa tingin nyo na kailangan nyo pa bang mag-isip, kailangan nyo pa ba ng time mag-prepare, kailangan nyo pa bang maghanap ng extra proof of funds para madagdagan yung naipon ninyo. Yan, so comment down below guys and let's see kung ano yung naisip ninyo. Guys, marami kayong mga ideas na tungkol dito sa mga announcement na ito, kung ito ba ay talagang makakatulong para sa isang international student pagdating niya dito. Yun lang guys, and I'll see you on my next vlog. Thank you for watching and I hope that you will
Click like and subscribe to my channel, and please share this news sa mga nagpe-prepare para sa Canada. See you on my next vlog. Bye!